Ano kaya pakiramdam nung makipaglaban nung panahon ng mga Hapon? You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Double kill. Savage. Triple kill. Double kill. Savage. Wiped out. Okay, mga ka-geniuses! Woohoo! Kaiba na namang paglalakbay at pag-aaral ang gagawin natin ngayon. Kung bago kayo sa aking channel, ako po si Teacher Guromi, ang magdadala sa inyo sa mga lugar at magdaragdag ng kaalaman. Woohoo! Go, go, go! Kakaibang uri ng panikan ang gagawin natin ngayon, mga ka-geniuses. Papasukin natin ang gitna ng mga kagubatan ng Cervantes. Papasyalan natin ang nakatagong Yamashita Cave. Backride lang at tayo'y mag-aaral at matututo. Go, go, go! Woohoo! Actually, dalawang kuweba ang pupuntahan natin ngayon. Yung sa MacArthur Cave at yung Yamashita Cave. At bago tayo makarating dyan, dadaan muna tayo dito sa Magmon Eco Park and Wildlife Sanctuary. Dito tayo magpaparehistro. Pag pupunta ka kasi doon, dito tayo magpaparehistro at dito rin tayo kukuha ng magiging guide natin. So, let's go! Backride lang at tayo'y dadako sa Yamashita Cave. Go, go, go! Woohoo! Mga ka-geniuses, nandito tayo ngayon sa Magmon Eco Park at kasama natin yung mga co-teachers ko dito sa Ilocos Sur. Bibisitahin natin ang dalawang kuweba, yung MacArthur Cave at yung Tomoyugi Yamashita Cave. Kaya baka ride lang, pasyal tayo. On the way tayo to MacArthur Cave. Ni si Sir Antonio ang ating guide. Samahan niya tayo hanggang matapos natin yung ating journey. Woohoo! MacArthur Cave. MacArthur Cave. Actually po, ang MacArthur Cave ay isang tunnel at sa loob nito ay makikita ang mga 6 kwarto sapagkat ito ay nagsilbing pansamantalang lugar gamutan at taguan ng mga tropa ng mga Amerikano at mga Pilipino noong panahon ng digmaan. Ready? 3, 2, 1, smile!
At pagtapos ng picture taking, diretso na tayo sa Yamashita Cave. Go, go, go! Woohoo! Ay, 300 meters lang. Kaya tayo dito. 300 meters. Yes. Lang? Han, in-erase na lang 900. 900 data. Sa daan ay may makikita kang mga animoy maliliit na mga kuweba. Yan po ay mga foxholes and dugouts na hinukay at ginamit na taguan ng mga tropa ng mga Amerikano at mga Pilipino noong panahon ng digmaan. Mararamdaman mo talaga sa lugar yung tensyon at yung tindi ng laban ng nangyari noong panahon na yun. On the way na tayo sa Yamashita Cave. From kalsada, approximately nasa mga 1,000 meters siya. Kasi from kalsada to MacArthur Cave is more or less 100 meters. Tapos 900 meters dito naman sa from MacArthur Cave to Yamashita Cave. Baba. Sa view pa lang, sulit na. Look! Woo! This is so amazing. Oh mga Jun, tignan nyo kung nasan kami. Look at this place. Ow! Bangin na, ayan. Oh, sure. Thank you po. Mga kada talaga.
Oh, dati mo, balasan kami sa... Ay! Oh, nasa tabi kami ng bangin actually. Ayun. Lalim. Ay! Shit! Ang guys, isem. Wala kayong nakita. Naka-voice. Yamashita game! Awan na susunod. Woo! Baka dati sipon tayo pag-gaman tayo yung lang. Pagsalong mo sila to yan. Katigdig sa usis. Ito si Yamashita game. Awan na susunod. Baka dati sipon tayo pag-gaman tayo yung lang. Pagsalong mo sila to yan. Narating na po natin ang Yamashita Cave. Bago po natin siya pag-aralan, syempre, dating gawin, hindi natin paalalagpasin ang picture taking. Picture taking muna. 3, 2, 1, smile! Pag-aralan po natin ang Yamashita Cave at ang mga kaalamang nakapaloob dito sa ating kaunting kaalaman. Kaunting kaalaman. Binisita po natin ang Yamashita Cave sa Cervantes, Ilocos Sur. Pag-aralan po natin ano ang mga kaalamang nakatago patungkol sa kuwebang ito. Sino ba si General Yamashita at ano ang kaugnayan nila sa madugo at matagumpay na naganap na digmaan sa Besang Pass sa Cervantes, Ilocos Sur? Mag-aral po tayo. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral kay Tomoyuki Yamashita. Sino ba siya? Siya po ay ipinanganak noong November 8, 1885, ikalawang anak ng isang doktor sa nayon ng Usuki, na ngayon ay bahagi na ng Otoyo Kochi Prefecture sa bansang Hapon. At siya ay nagtapos kabilang sa 18th class ng Imperial Japanese Army Academy at narangwan ika-16 out of 920 cadets. December 8, 1941. Isang araw matapos lusubin at bombahin ng mga Hapon ng Pearl Harbor ay nilusob nila ang Pilipinas sa ilalim mismo ng pamumuno ng Imperial Japanese Army General Tomoyuki Yamashita
nakilala noon sa tawag na Tiger of Malaya. Dinala ni Yamashita sa Pilipinas ang tinatayang 262,000 na mga sundalong Hapon na nagbigay daan sa kanilang matagumpay na pagsakop sa Pilipinas. Upang mapanatili ang kanilang matagumpay na pananakop sa Pilipinas, ay hinati-hati ng mga Hapon ang kanilang puwersa sa tatlong depensibang grupo. Ang Shimbo Group na mayroong 80,000 na sundalong Hapon sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant General Shizuo Yokoyama ang dedepensa sa Maynila, sa Southern Luzon at sa buong Bicol Peninsula. Ang pinakamaliit na mayroong 30,000 na sundalong Hapon ay tinawag na Kembo Group sa ilalim ng pamumuno ni Major General Reikichi Tsukada, at sila naman ang bahalang dumipensa sa bahagi ng Bataan at mga Western Shores. At ang pinakamalaking grupo, ang Shogu Group, na mayroong 152,000 na sundalong Hapon sa ilalim mismo ng personal na pumumuno ni General Tomoyuki Yamashita, at sila naman ang dedepensa sa Northern Luzon. At dahil nga ang Northern Luzon ay sadyang malawak, hinati ni Yamashita sa tatlo ang Shogu Group. Siya ay bumuo ng isang uri ng triangular defense. Ang una ay sa Balete Pass, na kilala ngayon sa tawag na Dalton Pass. Ikalawa ay sa Villa Verde Trail. At ang ikatlo ay sa Besang Pass, sa bayan ng Cervantes, probinsya ng Ilocos Sur, na siyang kinaroroonan ng binisita nating Yamashita Cave. Ang Besang Pass ay nagsisilbing lagusan patungo sa mga kabundukan ng Cordillera at Baguio City. Nang bumalik sa Pilipinas ang baga Amerikano, ginamit ni Tomoyuki Yamashita ang Besang Pass bilang huling panangga sa mga tumutugis na mga Americans at Filipino Liberators na binubuo ng mga miyembro ng United States Army Forces in the Philippines, Northern Luzon, or USAFIP NL, mga recognized guerrilla forces. At matapos ang pag-atras ng mga Hapon, ay tumambad ang isang kuweba na ipinangalan mismo kay General Tomoyuki Yamashita, ang Yamashita Cave, na siyang ating binisita. Ang kuweba ay malapit sa Maggon Eco Park and Wildlife Reserve sa Cervantes, Ilocos Sur. Doon po tayo pumunta at magparehistro kung tayo po ay magbabalak bisitahin ang lugar na ito. Ang kuweba ay may tinatayang habang 64 meters na pinamamahayan ngayon ng mga nilalang na sa kuweba lamang natin makikita. At may mga sabi-sabi na sa ilalim daw ng kuweba ay may matatagpuang mga kayamanan. Sa usapin po ng kayamanan, lalo na sa mga Yamashita treasures, ang kuweba po ay nanatiling nakabukas. Alam niyo po, hindi iiwan ni Yamashita nakabukas ang isang tunnel o kuweba na naglalaman ng major deposit. Alam po ng ating mga kasamahang treasure hunters na ito ay siniselyuhan niya sa pamamagitan ng pagpapasabog sa bukana upang maiwasang matagpuan ng sinuman. Mga ka-geniuses, ang kuweba po ay nagpapakita na ito ay ginamit na barracks o kampo ng mga sundalong Hapon noon. May mahalagang ambag ito sa ating kasaysayan. Ang kuweba po ay isang historical site
at hindi treasure site. Ito po ay dapat nating pangalagaan at pagmalasakitan sa bahagi man ng mga bisita o mga locals. Titiyan ko na paano yung manunga meter. Nakabalik na kami. Woo! We're back! Shout out kay Kuya Antonio Yanggood dito sa Cervantes. Very accommodating siya. Siya ang naging guide natin upang may pakita sa inyo ang Yamashita Cave at ang MacArthur Cave. Shout out kay Kuya Antonio. So yun po ang ating video. Sana po ay nagustuhan ninyo. At sana rin po ay huwag kalimutang i-click yung subscribe button natin, pa-like. Grabe, sulit. Look at the place. Wow. At yan po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang A Journey to Yamashita Cave. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling makabuluhang video. Bye-bye!